Nagising si Alena sa pamilyar na kadiliman ng kanyang maliit na silid. Kumikirot ang kanyang ulo. At nananakit ang buo niyang katawan na para bang binugbog siya ng walang kalaban-laban. Nang subukan niyang bumangon, isang matalas na kirot ang gumuhit mula sa kanyang hita pataas at napahiga siyang muli, kasabay ng isang mahinang daing na nakatakas sa kanyang mga labi. Ang hangin ay mabigat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Napatingin siya sa kanyang suot na uniporme. Punit ang laylayan nito at lukot na tila ginamit na basahan sa kanyang braso. May isang namumulang marka. Isang marka na wala roon kaninang umaga. Anong nangyari? Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang isipan, pero ang natagpuan lang niya ay isang blankong pader. Isang nakakatakot na kawalan. Ilang oras lang ang nakalipas, puno pa siya ng pag-asa. Nakatago siya noon sa pantry, sa gitna ng naglalakihang mga estante ng delata at imported na pagkain. Dito lang siya makakahanap ng kapayapaan sa gitna ng malakas na tugtugin at walang katapusang tawanan mula sa hardin ng mga Devilla. Hawak niya ang kanyang mumurahing cellphone, nakadikit sa kanyang tainga. "Nay, kamusta po?" Pabulong niyang tanong. Ang kanyang boses ay halos malunod ng tunog ng bass mula sa labas. "Ayos lang kami dito, anak," sagot ng kanyang ina sa kabilang linya. May halong pag-aalala ang boses nito. "Si Bunso, medyo inuubo na naman. Ikaw, kamusta ka riyan? Huwag mong pababayaan ang sarili mo." Napapikit si Alena. Iniisip ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Ang dahilan kung bakit siya naririto. Sa napakalaking bahay na ito, sa napakalayong syudad. "Okay lang po ako, Nay. Malakas ako." "Opo, nag-iingat po ako. Huwag po kayong mag-alala." Pagsisinungaling. Laging may kasamang pagsisinungaling ang bawat pag-uusap nila. "Malapit na po, Nay. Konting tiis na lang po. Makakaipon din po ako para sa operasyon ni Bunso. Salamat, anak. Ikaw ang anghel ng pamilyang ito. Anghel. Kung alam lang nila. Isang anghel na naliligaw sa isang paraisong hindi para sa kanya." Pagkatapos ng tawag, huminga siya ng malalim at lumabas mula sa pantry. Ang mundo sa labas ay ibang-iba. Ang ingay ng tawanan, ang kislap ng mga alahas, ang amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa hangin. Ang lahat ng tao ay nakangiti, tumatawa, nag-iinuman, para silang mga bituin na bumaba mula sa langit, habang siya, si Alena, ay isa lang anino na naglilinis ng kanilang mga kalat. Sa gitna ng kasiyahan, isang malakas na boses ang pumunit sa hangin. "Wala kang kwenta! Kailan ka ba magtitino, Marco?" Si Don Ricardo de Villa iyon. Ang amo niyang lalaki, ang hari ng mansyon, at ang sinisigawan niya ay ang kanyang kaisa-isang anak, si Sir Marco. Nakatayo si Marco sa harap ng kanyang ama. Ang panga ay naninigas. Nakita ni Alena ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy ng galit at kahihiyan. "Hindi ko kailangan ng pera ninyo! Hindi ko kailangan ng kumpanya ninyo!" Sigaw ni Marco pabalik bago ito mabilis na tumalikod at naglakad patungo sa inuman. Sinundan lang siya ng tingin ni Alena habang sunod-sunod nitong nilagok ang alak. Maya-maya, isang babae ang lumapit kay Marco. Si Isabela, ang dati nitong girlfriend, sabi ng mga kasamahan niya. Maganda, sopistikada, at may ngiti na kasing tamis ng lason. May ibinulong ito kay Marco at nakita ni Alena kung paano nito marahang hinaplos ang braso ng lalaki. Nag-iwas ng tingin si Alena at nagpatuloy sa kanyang trabaho. Hindi niya napansin ang mabilis na pagkilos ng kamay ni Isabela. Isang maliit na tableta ang palihim nitong inihulog sa baso ng alak ni Marco bago ito muling ngumiti at umalis. Lumalim ang gabi. Nagsimula nang umuwi ang mga bisita. Si Alena ay naatasang maglinis sa isang madilim na pasilyo, malapit sa library, malayo sa mga mata ng karamihan. Habang pinupulot niya ang mga basyo ng bote,
Isang anino ang biglang tumakip sa kanya. Bago pa siya makalingon, isang kamay ang biglang humablot sa kanyang braso at marahas siyang itinulak papasok sa isang madilim na sulok. Napasinghap siya sa takot. Sir Marco? Nakatayo sa harap niya ang lalaki. Amoy alak ang kanyang hininga at ang kanyang mga mata. Nanlalabo ang mga ito. Tila hindi siya nakikilala. Tila may ibang demonyo ang sumanib dito. Sir, ano pong ginagawa niyo? Nanginginig niyang tanong, pero hindi siya sinagot ni Marco. Sa halip, ang mga kamay nito ay nagsimulang gumapang sa kanyang katawan. Sinubukan niyang pumalag, sinubukan niyang sumigaw, pero tinakpan nito ang kanyang bibig. Huwag kang maingay, ungol nito. Ang boses ay magaspang at hindi pamilyar. Sir Marco, wag po, parang awa niyo na. Pagmamakaawa niya, ang mga luha ay nagsimulang bumuhos sa kanyang mga pisngi. Ang bawat pagpiglas niya ay tinutumbasan lang nito ng mas mahigpit na hawak. Naramdaman niya ang pagkapunit ng kanyang uniforme. Naramdaman niya ang bigat ng katawan nito sa ibabaw niya. Naramdaman niya ang sakit, ang kahihiyan, ang takot, ang lahat ng pangarap niya para sa kanyang pamilya ay biglang naglaho, napalitan ng isang bangungot na ayaw matapos at sa dilim, ang tanging narinig na lang ay ang paghikbi ni Alena. Ngayon, pabalik sa kanyang silid. Ang alaala ay bumalik na parang isang malaking alon. Nilulunod siya. Ang lahat ay malinaw na. Ang sakit, ang takot, ang pandidiri, isang mainit na likido ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Mabilis siyang tumakbo papunta sa maliit na banyo at sumuka sa inidoro. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang nakaluhod siya sa malamig na sahig. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Umiiyak ng walang tunog. Ngunit ang pagsusukang iyon ay hindi lang dala ng lagim. Mayroon itong kakaibang pakiramdam. Isang pamilyar na pagbabala na nagsisimula pa lang. Lumipas ang mga araw na naging linggo. Ginawa ni Alena ang lahat para ibaon sa limot ang gabing iyon. Ibinaon niya ito kasama ng kanyang mga luha, kasama ng kanyang mga dasal na sana ay isa lang masamang panaginip ang lahat. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho. Nagkuskus siya ng sahig hanggang sa mangawit ang kanyang mga braso. Naglaba siya ng mga damit hanggang sa magasgas ang kanyang mga palad. Naglinis siya ng bawat sulok ng mansyon hanggang sa ang tanging maramdaman na lang niya ay pagod. Isang pagod na umaabot hanggang sa kanyang kaluluwa. Umaasa siyang kung sapat na ang pagod niya, hindi na siya magkakaroon ng lakas para alalahanin pa ang nangyari. Pero ang katawan ay may sariling paraan ng pagpapaalala. Nagsimula sa umaga, isang pamilyar na pagkahilo ang sasalubong sa kanya sa kanyang paggising. Isang pag-asam sa maasim na hindi niya maintindihan. Nagsimula siyang iwasan ang amoy ng nilulutong pagkain na dati gusto niya. Kahit ang amoy ng kape ay nagdudulot ng pagbaliktad ng kanyang sikmura. Isang hapon, habang nagmamop siya sa malawak na sahig ng sala, biglang umikot ang kanyang paningin. Ang engrandeng chandelier sa itaas ay naging isang umiikot na liwanag at ang mga mamahaling muebles ay nagsimulang magsayaw sa kanyang paningin. Napahawak siya sa handle ng mop para masuportahan ang sarili, pero nanghina ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya sa pader at napapikit habang hinihingal. Anong nangyayari sa iyo, babae? Isang matalas na boses ang bumasag sa kanyang pagkahilo. Si Doña Victoria, nakatayo sa paanan ng hagdanan, nakapamaywang, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Pasensya na po, ma'am. Halos pabulong na sabi ni Alena. Pilit na itinatayo ang sarili. Nahilo lang po ako bigla. Nahilo? O baka naman nag-iinarte ka lang para makaiwas sa trabaho? Singhal ng matanda. Kayong mga taga-probinsya, pare-pareho lang. Mga sakitin. Kung hindi ka na makapagtrabaho ng maayos, maluwag kang makakaalis sa pamamahay na ito.
Hindi na sumagot si Alena. Tiniis niya ang pag-ikot ng kanyang paningin at nagpatuloy sa pagmamop. Ang bawat kuskus ay may kasamang bigat ng kahihiyan. Ang bawat sulok ng mansyon ay naging paalala. Ang madilim na pasilyo, ang amoy ng alak, ang anyo ni Sir Marco. Si Sir Marco, naging anino siya sa sarili niyang pamamahay. Palagi itong umiiwas. Kung nasa sala si Alena, aakyat ito sa taas. Kung nasa hardin siya, mananatili ito sa loob. Ngunit may mga pagkakataong hindi nila maiiwasan ang isa't isa. Sa mga sandaling iyon, kapag nagkasalubong ang kanilang mga mata, mabilis itong nag-iiwas ng tingin. Nakikita ni Alena sa mga mata nito ang isang bagay na hindi niya nakita noong gabing iyon. Pagkakasala. Isang malalim at nakakapasong guilt na mabilis nitong tinatakpan ng inis at pagwawalang bahala. Kinumpirma niyo ng lahat. Naalala niya ang lahat ng ginawa niya. At mas lalo lang iyong nagdulot ng bigat sa dibdib ni Alena. Isang gabi, habang naguhugas siya ng mga plato sa kusina, isang mainit na kamay ang marahang humawak sa kanyang balikat. Si Manang Fe, ang pinakamatandang kasambahay sa mansyon. Alena, anak. Mahinahon nitong sabi. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ilang linggo ka ng ganyan. Namumutla ka. Madalas kang nahihilo. Napayuko si Alena. Ayaw ipakita ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Umiling si Manang Fe. Hindi iyan pagod lang, anak. Ganyan na ganyan din ang panganay ko noong naglilihi siya. Ang salitang naglilihi ay tumusok sa puso ni Alena na parang isang kutsilyo. Hindi maaari. Naku! Hindi po, Manang. Mabilis niyang tanggi. Kahit na ang puso niya ay kumakarera na sa takot. Tinitigan siya ni Manang Fe. Ang mga mata nito ay puno ng awa at pag-unawa. Anak, hindi masamang alamin ang katotohanan. Mas mahirap mabuhay sa pag-aalinlangan. Kumuha ito ng ilang gusot na pera mula sa bulsa ng kanyang duster. Bumili ka nito sa botika para malaman mo, para magkaroon ka ng kapayapaan. Tinanggap ni Alena ang pera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Kapayapaan. Paano siya magkakaroon ng kapayapaan? Kinabukasan, sa kanyang day off, nilakasan niya ang kanyang loob. Nakasuot ng malaking sombrero at salamin para walang makakilala sa kanya, pumasok siya sa isang maliit na botika. Halos pabulong niyang sinabi ang bibilhin. Inabot sa kanya ng tindera ang isang maliit na kahon. Isang kahon na naglalaman ng kanyang posibleng sentensya. Pagbalik sa mansyon, dumiretso siya sa banyo ng mga katulong, ang pinakamaliit at pinakasikretong lugar na alam niya. Nilak niya ang pinto, nanginginig ang kanyang mga kamay. Habang binubuksan ang kahon at binabasa ang instruksyon, ang bawat segundo ay parang isang oras. Ang bawat patak ng ihi sa maliit na stick ay parang isang paghatol. At ang 3 minutong paghihintay, iyon ang pinakamahabang 3 minuto ng kanyang buhay. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod na kapikit. Nagdasal siya, nagmakaawa siya sa Diyos. Sana po hindi totoo. Kahit ano pong parusa, wag lang po ito. Parang awa niyo na. Nang sa wakas ay dumilat siya, halos hindi na siya humihinga. Dahan-dahan niyang kinuha ang puting stick. Isang linya, nakahinga siya ng maluwag. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Luha ng pasasalamat. Salamat po, Diyos. Ngunit habang tinititigan niya ito, isang napakalabong anino ang unti-unting lumitaw sa tabi ng unang linya. Halos hindi makita sa simula. Isang multo, isang pahiwatig. Pero habang tumatagal, ito ay unti-unting lumilinaw. Isang linya, tapos dalawa. 2 malinaw. Gumuho ang mundo ni Alena. Ang hangin ay naubos sa kanyang mga baga. Ang mga pangarap niya para sa kapatid niya. Ang pangako niya sa kanyang ina.
ang kanyang sariling dignidad. Lahat ay natunaw at naging abo sa isang iglap. Ang binhi ng duda ay hindi na isang duda. Ito ay isang katotohanan. Isang katotohanang lumalaki sa loob ng kanyang sinapupunan. Hawak ang pregnancy test na tila isa itong sandata na sasaksak sa kanya. Alam ni Alena na tapos na ang pagtatago. Hindi na niya ito kayang dalhin mag-isa. Hindi na niya kayang manahimik. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga binti ay tila baling-bali. Lumabas siya ng banyo. Naglakad sa mga pasilyo ng mansyon, na ngayon ay parang isang malaking kulungan. Bawat hakbang ay isang laban. Bawat paghinga ay isang pasakit. Huminto siya sa harap ng isang malaki at matibay na pinto. Nagawa sa kahoy ang pinto ng opisina ni Doña Victoria. Dito nagaganap ang lahat ng mahahalagang desisyon sa pamamahay na ito. Dito hinahatulan ang mga nagkakamali. Nasa kamay pa rin niya ang maliit na puting stick, ang katibayan, ang sandata o baka ang sarili niyang sentensya. Ang bunga ng isang kasalanang hindi siya ang may gawa, ngunit siya ang magpapasan. Huminga siya ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang kanyang dibdib na walang tigil sa pagkabog para sa kapatid niya, para sa pamilya niya, para sa kaunting dignidad na natitira sa kanya. Itinaas niya ang kanyang kamay. Nanginginig ito, pero itinuloy niya. Kumatok siya. 1, 2, 3. Ang bawat katok ay umalingaw-ngaw sa mahabang pasilyo. Isang tunog na nagsasabing wala nang atrasan. Isang tunog na magbabago sa lahat. Nasa loob ng kanyang kwarto si Marco, ang tunog ng video game ay halos bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Putok! Putok! Sigaw ng mga virtual na sundalo. Ito ang kanyang kanlungan. Isang mundong kaya niyang kontrolin. Isang mundong malayo sa mga mapanghusgang mata ng kanyang ama at sa anino ng isang kasalanang pilit niyang tinatakasan. Pero kahit gaano kalakas ang volume, naririnig pa rin niya ang hikbi ng isang babae sa dilim. Ang mga salitang parang awa niyo na. Napamura siya at mas lalong diniinan ang controller sa kanyang kamay. Kalimutan mo na yon, Marco. Lasing ka lang. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili sa loob ng nakaraang mga linggo. Pero ang alaala ay parang isang multo na ayaw siyang tantanan. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Sir Marco? Boses ng isa sa mga katulong. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Victoria. Nasa opisina po niya. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Bihira siyang ipatawag ng ina sa opisina nito, maliban kung may malaking problema. Kadalasan, tungkol sa mga credit card bills niya o sa isang party na naman na umabot hanggang umaga, pababa na. Pinatay niya ang laro. Biglang naging nakakabingi ang katahimikan habang naglalakad siya sa pasilyo. Isang kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may kinalaman ito sa kanya. Sa gabing iyon, nang marating niya ang pinto ng opisina, bahagya itong nakabukas at mula sa loob, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Malamig, matigas, puno ng galit na tila yelo. Huwag mo akong daanin sa paawa-awa mong yan, babae. Natigilan si Marco. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Ang kanyang ina, si Doña Victoria de Villa, ay nakatayo sa likod ng kanyang mamahaling mesa na gawa sa mahogany. Ang mukha ay tila isang maskara ng galit. At sa harap nito, nakatayo si Alena. Nakayuko ito. Ang mga kamay ay magkadaop sa kanyang harapan. Hindi ito umiiyak, pero nakita ni Marco ang panginginig ng mga balikat nito. Nakita niya ang pamumutla ng mukha nito. Sa sahig, sa pagitan nilang dalawa, ay nakakalat ang isang pregnancy test kit. Ang dalawang pulang linya ay tila isang sigaw sa katahimikan ng silid. Hindi maaari. Naramdaman ni Marco na nanuyo ang kanyang lalamunan. Gumuho ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Anong kalokohan ito?
Singhal ni Doña Victoria. Ang tingin ay parang mga punyal na nakatutok kay Alena. Nagpaplano ka ano? Ginapangan mo ang anak ko para lang magkapera? Para maiahon mo ang pamilya mo mula sa putik na pinanggalingan ninyo? Hindi umimik si Alena. Nanatili lang itong nakatayo, tinatanggap ang bawat masasakit na salita. Lumapit si Doña Victoria sa kanyang mesa, kumuha ng checkbook at mabilis na nagsulat. Pagkatapos ay marahas niyang pinunit ang tseke at inihagis ito sa mukha ni Alena. Ang kapirasong papel ay lumutang sa hangin bago ito dahan-dahang bumagsak sa paanan ng dalaga. Ayan! Sigaw ng matanda. Sapat na ba yan para sa'yo? Kunin mo yan at ipalaglag mo ang anumang dumi na nasa sinapupunan mo at pagkatapos, lumayas ka sa pamamahay na ito at huwag ka nang magpapakita pa kahit kailan. Napanood ni Marco ang lahat. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tumatama rin sa kanya. Putik, dumi. Ang mga salitang iyon ay hindi lang para kay Alena, para rin sa kanya, para sa anak niya. Anak ko, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang nilalang na bunga ng kanyang karuwagan at kawalan ng kontrol. At ngayon, ang nilalang na iyon ay tinatawag na dumi ng kanyang sariling lola. Nakita niya ang pagtulo ng isang butil ng luha mula sa mata ni Alena. Isa lang, pero sa isang luhang iyon, nakita ni Marco ang lahat. Ang sakit, ang kahihiyan, ang nawalang pangarap. Ito ay hindi luha ng isang babaeng naghahangad ng pera. Ito ay luha ng isang taong sinira at dinurog. Kasalanan ko to. Lahat ng ito, kasalanan ko. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ni Marco ang bigat ng kanyang mga pagkakamali. Hindi na ito isang bagay na kaya niyang takasan gamit ang alak o mga party. Ito ay isang buhay. Nang akmang hahakbang pa si Doña Victoria palapit kay Alena, humakbang si Marco papasok ng silid. Ma, tama na. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Napalingon ang kanyang ina. Ang pagkagulat ay malinaw sa mukha nito. Maging si Alena ay napaangat ng tingin, ang mga mata ay puno ng pagkalito. Naglakad si Marco hanggang sa tumayo siya sa pagitan ng dalawang babae. Isang harang, isang pader. Hinarap niya ang kanyang ina. Ang mga mata niya ay seryoso. Isang bagay na bihirang makita sa kanya. Anong sinasabi mo, Marco? Huwag mong sabihing naniniwala ka sa ahas na ito. Ako ang may kasalanan, ma. Diretsyong sabi ni Marco. Ang bawat salita ay isang pag-amin na matagal na niyang kinikimkim. Ako ang ama ng dinadala niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Napakabilis. Napakalakas. Naramdaman ni Marco ang hapdi at init ngunit hindi siya gumalaw. Tinanggap niya iyon. Kulang pa iyon. Wala kang kahihiyan. Sigaw ni Doña Victoria. Ang boses ay nanginginig sa galit. Papatulan mo ang isang katulong? Dinungisan mo ang pangalan ng pamilyang ito. At anong gusto niyong gawin ko, ma? Ganti ni Marco. Ang boses ay nagsimula na ring tumaas. Itatago ang lahat? Magbabayad para patahimikin siya? Para pumatay ng isang inosenteng bata? Hindi ako papayag. Tumingin siya kay Alena, na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pagtataka. Pananagutan ko siya, sabi ni Marco. Mas para sa sarili niya kaysa sa kanino man. Pananagutan ko ang anak ko. Bumalik ang tingin niya sa kanyang ina. Ang kanyang desisyon ay buo na. Mananatili siya dito, sa pamamahay na ito, at aalagaan natin siya. Tumawa si Doña Victoria, isang tawang walang kagalakan, isang tawang puno ng pang-iinsulto. Talaga? Malamig niyang sabi. Tinitigan niya si Marco mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ay nanliliit. Nagmamalaki ka dahil kaya mo nang gumawa ng sarili mong desisyon? Huminga siya ng malalim. Ang kanyang anyo ay naging kasing lamig ng yelo. Sige.
Kung yan ang gusto mo, sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at may diin. Pero tandaan mo ito, Marco, kung pipiliin mo ang babaeng yan, nang wala kang makukuhang kahit isang kusing mula sa pamilyang ito. Inilipat si Elena mula sa maliit na silid ng mga katulong patungo sa isang guest room sa ikalawang palapag ng mansyon. Malawak ang kwarto. May sarili itong banyo na mas malaki pa sa tinutulugan niya dati. Malambot ang kama at ang mga kumot ay amoy mamahaling fabric conditioner. May malaking bintana kung saan tanaw niya ang perpektong inalagaang hardin sa ibaba. Pero sa bawat gabing hihiga siya sa malambot na kama, pakiramdam niya ay nakahiga siya sa mga tinik. Ang bawat pagtingin niya sa bintana ay nagpapaalala sa kanya na siya ay isang bilanggo. Isang bilanggo sa isang ginintuang hawla. Ang utos ni Doña Victoria ay malinaw. Hindi na siya magtatrabaho bilang katulong. Pero hindi iyon isang pabor. Iyon ay isang parusa. Araw-araw, wala siyang ginawa kundi magkulong sa kwarto. Ang pagkain niya ay inihahatid sa labas ng kanyang pinto. Ang kanyang presensya ay tila isang sakit na ayaw mahawa ng ginang ng tahanan. Ngunit ang pinakamasakit na parusa ay ang katahimikan. Ang nakakabinging katahimikan ni Doña Victoria. Hindi na siya nito sinisigawan. Hindi na siya nito iniinsulto. Sa halip, tinatrato siya nito na parang hangin. Parang hindi siya umiiral. Ang tanging pagkakataon na napipilitan silang magsama-sama ay tuwing hapunan. Ang unang hapunan ay ang pinakamahirap. Nakaupo si Elena sa napakahabang mesa na gawa sa Nara kasama si Don Ricardo na abala sa pagbabasa ng dyaryo, si Doña Victoria na tuwid ang upo at hindi siya tinitignan, at si Marco na nakaupo sa tapat niya. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Ang bawat tunog ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Napakabigat ng hangin. Halos hindi makahinga si Elena, nakayuko lang siya. Nakatitig sa kanyang pagkain, ninanamnam ang bawat subo na may kasamang pait ng kahihiyan. Nararamdaman niya ang mga mata ni Marco na paminsan-minsay sumusulyap sa kanya, pero wala siyang lakas ng loob na salubungin ang mga tinging iyon. Nang mga sumunod na araw, nagsimulang mapansin ni Elena ang maliliit na pagbabago kay Marco. Hindi na ito ang aroganteng binatang nakilala niya. Nawala ang pagiging suwail nito, napalitan iyon ng isang kakaibang pag-aalala na hindi nito alam kung paano ipapakita. Isang gabi, habang papunta siya sa kusina para uminom ng tubig, napadaan siya sa bahagyang nakabukas na pinto ng library. Nakita niya si Marco sa loob, nakaupo sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa screen ng kanyang cellphone. Sa pag-aakalang baka magalit ito, akma na sana siyang aalis. Nang madaanan ng tingin niya ang kanyang binabasa sa screen, "Foods that are good for pregnant women," ended manalang. Natigilan si Elena. Sa loob ng ilang segundo, nakalimutan niyang huminga. Nakatayo lang siya roon. Sa dilim ng pasilyo, pinapanood ang lalaking sumira sa kanya habang naghahanap ng paraan para alagaan siya at ang dinadala niya. Isang komplikadong emosyon ang gumuhit sa kanyang puso, isang halo ng takot, pagtataka, at isang napakaliit na hibla ng pagkalito. Mabilis siyang umalis bago pa siya mapansin nito. Ang imahe ni Marco at ng kanyang cellphone ay nakatatak sa kanyang isipan. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Dahan-dahan niya itong binuksan, pero wala siyang nakitang tao. Tanging isang maliit na bayong ang nakalagay sa sahig. Nang silipin niya ang laman nito, nakita niya ang isang kumpol ng hinog na mangga, ilang piraso ng hilaw na mangga, at isang maliit na garapon ng bagoong, ang mga paborito niya. Ang mga pagkaing halos mabaliw siya sa paghahanap nitong mga nakaraang araw. Alam niyang galing ito kay Marco. Walang ibang gagawa nito para sa kanya. Isinara niya ang pinto
Dinala ang bayong sa loob at naupo sa gilid ng kama. Kumuha siya ng isang piraso ng hilaw na mangga, isinawsaw sa bagoong at kinain. Sa pagitan ng asim at alat, isang luha ang pumatak sa kanyang mga kamay. Hindi ito luha ng kalungkutan. Ang mga ganitong tagpo ay nasundan pa. Minsan, isang baso ng mainit na gatas ang nag-aabang sa labas ng kanyang pinto sa umaga. Minsan, isang libro tungkol sa pag-aalaga ng sanggol. Mga munting regalo na iniiwan sa dilim, mga mensaheng walang boses, mga paraan ng pagsasabi ng sorry na hindi masabi ng kanyang bibig. Pero ang pader sa pagitan nila ay nanatiling matatag. Isang pader na itinayo mula sa takot at kahihiyan. Isang hapon, nakita ni Doña Victoria si Marco na nag-aalangang lumapit sa pinto ni Elena. May dalang isang supot ng prutas. Mabilis siyang hinarang ng matanda, hinila sa braso, at dinala sa isang sulok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pabulong ngunit mariing tanong ng ginang. Ang mga mata ay nag-aapoy. Wala ma. Maghahatid lang ako ng, "Huwag kang maging tanga, Marco." Putol ni Doña Victoria. Panagutan mo siya, oo. Ibigay mo ang kailangan niya at ng bata. Pero huwag na huwag kang magkakamaling maging malapit sa kanya. Isa siyang katulong. Isang pagkakamali. Huwag mong hayaang isipin niyang may lugar siya sa pamilyang ito. O sa puso mo. Narinig ni Elena ang lahat mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang bawat salita ay tumagos sa kanyang puso. Winasak ang anumang munting pag-asa na nagsisimulang tumubo. Isinara niya ang pinto nang walang tunog at sumandal dito. Ang mga luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Pagkakamali. Ganoon lang ang tingin sa kanya. At sa anak niya. Nang gabing iyon, hindi niya natiis. Kailangan niyang marinig ang boses ng kanyang ina. Gamit ang cellphone na bigay sa kanya ni Marco noon para sa emergency, tinawagan niya ang kanilang numero sa probinsya. Nay, Elena, anak, kamusta ka na? Bakit ngayon ka lang tumawag? Pasensya na po, Nay. Marami lang pong trabaho. Pagsisinungaling niya, pinipilit na pasayahin ang kanyang boses. Kamusta po kayo dyan? Si Bunso po? Ayos lang kami. Ikaw ang inaalala namin. Maayos ba ang trato sa'yo ng mga amo mo? Napapikit si Elena. Kinagat ang kanyang labi para pigilan ang isang hikbi. Opo, Nay. Mababait po sila. Maayos po ang lahat dito. Pagkatapos ng tawag, napahagulgol siya sa unan. Nagsinungaling siya. Nagsinungaling siya para protektahan sila. Pero sino ang magpoprotekta sa kanya? Ilang araw ang lumipas. Isang gabi, habang naglalakad siya pabalik sa kanyang kwarto mula sa kusina, nagkasalubong sila ni Marco sa pasilyo. Ito ang unang pagkakataon na ganito sila kalapit sa isa't isa nang silang dalawa lang mula noong gabing iyon. Nakatayo lang sila roon. Ilang talampakan ang pagitan. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng hallway, Elena, basag ni Marco sa katahimikan. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi siya sumagot. Dahan-dahan, humakbang ito palapit. Tumingin ito sa kanyang tiyan na bahagya ng umuumbok sa ilalim ng kanyang damit. Isang emosyon ang dumaan sa mga mata nito, isang halo ng pagkamangha at takot. Ang baby. Bulong nito. Dahan-dahan na parang isang galaw sa slow motion, itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Ang layunin nito ay malinaw. Gusto nitong hawakan ang kanyang tiyan. Gusto nitong damhin ang buhay na siya mismo ang lumikha. Para kay Marco, iyon ay isang kilos ng pag-ako, isang unang hakbang patungo sa pagiging ama. Pero para kay Elena, ang kamay na iyon ay ang parehong kamay na tumakip sa kanyang bibig. Ang parehong kamay na pumunit sa kanyang damit. Ang parehong kamay na humawak sa kanya nang mahigpit habang kinukuha nito ang kanyang pagkatao.
Isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanyang buong katawan. Ang alaala ng gabing iyon ay bumalik na parang isang sampal, malinaw, marahas, at masakit. Bago pa man dumapo ang mga daliri nito sa tela ng kanyang damit, napaurong si Alena na parang napaso, isang mabilis, hindi sinasadyang hakbang paatras. Napasinghap siya, at ang mga mata niya ay nanlaki sa takot na hindi niya kayang itago. Natigilan si Marco. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakabitin sa hangin, sa pagitan nilang dalawa. Ang pagkamangha sa kanyang mga mata ay biglang napalitan ng sakit, at pagkatapos ay ng isang pamilyar na itsura ang itsura ng pagkakasala. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Alena at naintindihan niya. Ang pader sa pagitan nila ay hindi lang gawa sa galit o katahimikan. Ito ay gawa sa isang bangungot na hindi pa tapos. Dahan-dahan, ibinaba ni Marco ang kanyang kamay. Ang bigat ng buong mundo ay tila nasa kanyang mga balikat. Sorry, halos pabulong niyang sabi, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Ang bawat hakbang ay tila isang pag-amin sa lalim ng sugat na kanyang nilikha. Naiwan si Alena sa gitna ng pasilyo. Nanginginig, dinala niya ang sarili niyang kamay sa kanyang tiyan. Niyakap ito ng mahigpit, isang kilos ng pagprotekta. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na nasusukat sa talampakan. Ito ay isang bangin, isang napakalalim na bangin na hindi niya alam kung kaya pa ba nilang tawirin. Umiiwas si Marco, hindi lang kay Alena. Umiiwas siya sa sarili niyang anino, sa mga multo sa pasilyo. Ang kanyang kanlungan ay naging isang coffee shop sa Alabang. Isang lugar na puno ng ingay ng mga tao at amoy ng bagong giniling na kape, sapat na para tabunan ang sarili niyang magulong isipan. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kanyang baso ng malamig na kape, pero ang isip niya ay lumilipad pabalik sa eksena sa pasilyo. Ang takot sa mga mata ni Alena, nang akma niyang hahawakan ito, ang pag-atras nito na parang diring-diri sa kanya. Iyon ang sampal na gumising sa kanya. Ang lahat ng ginagawa niyang pag-aalaga ang mga prutas, ang gatas ay walang kwenta. Dahil sa mata ni Alena, hindi siya ang ama ng kanyang anak. Siya ang halimaw sa dilim, at hindi niya alam kung paano iyon babaguhin. Marco, isang boses na matamis at pamilyar ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napaangat siya ng tingin. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Isabela Suarez, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng minahal niya bago pa man diktahan ng kanyang pamilya. Na hindi ito sapat para sa kanila. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida, pero mukha pa rin itong lumabas mula sa isang magazine. Ang kanyang buhok ay perpektong nakalugay, at ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng dati. Isabela, sabi niya, hindi maitago ang pagkagulat. Anong ginagawa mo dito? Nagkataon lang, sagot nito. Ang kanyang ngiti ay hindi nawawala. Nakita kita mula sa labas, mukhang ang lalim ng iniisip mo. Pwede ba akong umupo? Tumango lang si Marco. Naupo si Isabela sa tapat niya, at ang amoy ng kanyang pabango ay tila pumuno sa maliit na espasyo sa pagitan nila. Kamusta ka na? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sinserong pag-aalala. Narinig ko ang nangyari. I'm so sorry, Marco. Napabuntong hininga si Marco. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong kinausap siya tungkol dito na hindi tunog galit o nanunumbat. Ayos lang ako, isang pagsisinungaling. Huwag kang magsinungaling sa akin, Marco, sabi ni Isabela. At marahan niyang ipinatong ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco na nasa mesa. Ang kanyang dampi ay mainit at nakakakalma. Kilala kita. Alam kong hindi ka masamang tao. Sigurado akong isa lang iyong malaking pagkakamali. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. At sa mga sandaling iyon,
sapat na iyon. Nagkwento siya, hindi ang buong detalye, pero sapat na para maintindihan ni Isabela ang bigat ng kanyang sitwasyon. Makalipas ang ilang araw, nagulat na lang si Marco nang bumisita si Isabela sa mansyon. May dala itong isang malaking paper bag mula sa isang mamahaling baby store. Para sa baby, sabi nito na may matamis na ngiti. Iniabot ang paper bag kay Marco. At ito naman, kumuha ito ng isang maliit na kahon ng imported na tsaa para kay Alena. Pamparelax daw ito. Nagkataon namang pababa ng hagdan si Alena. Natigilan ito nang makita si Isabela na kasama ni Marco sa sala. Nakita ni Marco ang pagbabago sa ekspresyon ni Alena. Isang mabilis na pagdaan ng kaba at pag-aalinlangan. "Alena? Halika!" Tawag ni Marco. Pilit na pinapasigla ang boses. Ito si Isabela, isang kaibigan. Ngumiti si Isabela, isang perpektong ngiti na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lumapit ito kay Alena. "Hi, Alena. It's so nice to finally meet you. Ang ganda mo pala. Please, kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling sabihin sa akin, okay? Salamat po." Yun lang ang naisagot ni Alena bago ito nagpaalam na kukuha ng tubig sa kusina. Nang silang dalawa na lang ulit ang naiwan, ang ngiti ni Isabela ay bahagyang nawala, napalitan ng isang anyo ng malalim na pag-aalala. Hinintay niyang makalayo si Alena bago ito muling nagsalita. Ang boses ay mas mahina na ngayon. "Marco," panimula nito, "nag-aalala lang talaga ako sa'yo." "Bakit naman?" "Kasi mabuti kang tao. Masyado kang mapagtiwala," sabi ni Isabela. Ang mga mata ay nakatitig sa kanya, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sigurado ka bang kilala mo na siya ng lubusan?" Napakunot ang noo ni Marco. "Anong ibig mong sabihin?" "Wala naman." Mabilis na sabi ni Isabela. Iwinawasiwas ang kanyang kamay na para bang nagkamali lang siya ng sinabi. "It's just, ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Isang gabi lang. Tapos heto na, para sa isang taga-probinsya. Napakaswerte niya na ikaw ang nakasama niya." May lason sa salitang swerte. Isang pahiwatig na hindi iyon aksidente. Isang mungkahi na baka iyon ay isang plano. Hindi siya ganoong klaseng babae, Isabela. Mabilis na depensa ni Marco. Pero sa kaibuturan ng kanyang isipan, isang maliit at maruming binhi ang naitanim na. Isang binhing ang duda, mamaya-maya. Habang nag-uusap pa sila sa may lanay, hindi nila namalayan na lumabas si Alena mula sa kusina. Narinig nito ang huling sinabi ni Isabela. "Basta mag-iingat ka lang, Marco. Ayoko lang na masaktan ka sa huli. Ayoko lang na malaman mong ginamit ka lang pala." Napatigil si Alena sa likod ng isang halaman. Ang mga salita ay tumusok sa kanyang dibdib. Ginamit? Siya pa ang nanggamit? Pag-alis ni Isabela, naiwan si Marco, natulala. Nang pumasok siya pabalik sa sala, nakita niya si Alena na nakatayo malapit sa hagdan. Nagkukunwaring nag-aayos ng isang vase. Nagtama ang kanilang mga mata. At sa mga mata ni Marco, sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang isang bagay na iba pa sa guilt. Nakita niya ang isang bakas ng pagtatanong, isang kislap ng pagdududa. Ang tingin na iyon ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sigaw ni Doña Victoria. Dahil ang tingin na iyon ay nanggagaling sa lalaking nagsabing pananagutan siya. Kinagabihan, habang nililinis ng isang katulong ang sala, may napansin itong nahulog mula sa isang magazine sa center table. Isang litrato. Si Marco at Isabela magkayakap sa isang beach. Ang araw ay palubog sa kanilang likuran. Pareho silang tumatawa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagmamahal na walang halong pag-aalinlangan. Inilapag ng katulong ang litrato sa ibabaw ng mesa. Nang dumaan si Alena sa sala, iyon ang unang bagay na nakita niya. Ang litrato, ang perpektong larawan ng pag-ibig na hinding-hindi magiging para sa kanya.
Ang patunay na siya ay isang dayuhan lang, isang pagkakamali sa isang kwentong hindi siya ang bida, napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang maliit na pag-asa na sinubukan niyang buuin sa loob ng nakaraang mga linggo ay biglang nadurog. Naging pira-pirasong bubog na sumugat sa kanyang puso. Ang mga salita ni Isabela ay parang mga anay na unti-unting ngumatngat sa isipan ni Marco. Sigurado ka bang kilala mo na siya ng lubusan? Ayoko lang na malaman mong ginamit ka lang pala. Sinubukan niyang isantabi ang mga iyon. Sinubukan niyang paniwalain ang sarili na natural lang ang pag-aalala ni Isabela bilang isang kaibigan. Ngunit ang lason ay naitanim na. Sa bawat pagkakataong makikita niya si Alena, isang munting demonyo ang bumubulong sa kanyang tainga. Paano kung tama si Isabela? Para takasan ang sarili niyang mga demonyo, ginawa niya ang dati niyang ginagawa. Uminom. Pero hindi na sa mga magagarbong bar. Sa isang maliit na pub lang kasama ang ilang matatandang kaibigan. Umaasang ang ingay ng kanilang tawanan ay malulunod ang mga bulong sa kanyang ulo. Pre, ang lalim na naman ang iniisip mo, sabi ni Leo, ang kaibigan niyang bartender din sa club na pag-aari ng pamilya nito. Wala to, pre. Mga problema lang sa buhay, sagot ni Marco, iniikot-ikot ang yelo sa kanyang baso ng whiskey. Buhay? O baka dapat sabihin nating babae? Pangaasar ni Leo sabay tawa. Pero seryoso, Marco. Naalala ko yung party sa inyo. Grabe ka nung gabing yon. Wasak na wasak ka. Anong nangyari sa'yo? Napabuntong hininga si Marco. Marami lang nainom. Umiling si Leo. Ang kanyang mukha ay biglang naging seryoso. Hindi, pre. Iba yon. Alam ko ang tama ng alak sa'yo. Madalas kitang makitang uminom. Pero nung gabing yon, para kang wala sa sarili. At isa pa, lumapit ito at bumulong. May napansin akong kakaiba. Napakunot ang noo ni Marco. Kakaiba? Ano? Yung ex mo, si Isabela, sabi ni Leo, nung nag-away kayo ng daddy mo at bumalik ka sa table mo, panay ang aligid niya sa'yo, pero hindi siya lumalapit. Para siyang nagbabantay. Lalo na sa baso mo. May isang beses na aalisin na sana ng waiter yung baso mo para palitan ng bago pero pinigilan niya. Siya na raw ang mag-aabot sa'yo. Kakaiba, pre. Parang ayaw niyang mawalay sa'yo yung basong yon. Natigilan si Marco. Ang ingay ng pub ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Ang basong iyon. Bigla. Isang alaala ang sumulpot sa kanyang isipan. Hindi isang buong alaala, kundi mga pira-pirasong imahe. Ang malakas na tugtog na biglang humina. Ang mga ilaw na nagsimulang mag-blur. At isang kakaibang init ang biglang kumalat sa buong katawan niya. Mula sa kanyang tiyan pataas, isang init na hindi galing sa alak. Naramdaman niya ulit ang pakiramdam na iyon ang pagbigat ng kanyang mga braso at binti. Ang pagkawala ng kontrol, na para bang may ibang taong nagmamaneho sa kanyang katawan. Hindi lang iyon alak. Ang realisasyon ay tumama sa kanya na parang isang truck. May iba pa? Pre, okay ka lang? Tanong ni Leo. Napansin ang biglang pamumutla ni Marco. Hindi sumagot si Marco. Mabilis siyang tumayo, nag-iwan ng pera sa mesa at nagmamadaling umalis. Ang kanyang isip ay isang bagyo. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magkabit-kabit. Ang pagdating ni Isabela sa buhay niya ulit. Ang pagtatanim nito ng duda laban kay Alena. Ang pagiging mabait nito. Pagdating sa mansyon, dumiretso siya sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Kailangan niya ng patunay. Kailangan niyang malaman. Binuksan niya ang kanyang laptop at hinalungkat ang mga social media accounts ng mga kaibigang nandoon sa party. Naghanap siya ng mga litratong kuha nung gabing iyon. Scroll. Puro mga nakangiting mukha, mga baso ng champagne, mga pekeng tawanan, at pagkatapos, isang litrato sa hardin.
Si Alena, nasa isang sulok, nagpupunas ng lamesa. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit mahinahon. Sa likod niya, malayo at bahagyang malabo, ay si Marco at si Isabela. Nakatayo si Isabela sa tabi niya, nakangiti. Pero ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kamera. Nakatingin ito kay Alena, at sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang isang bagay na hindi niya napansin noon. Hindi pag-aalala, hindi pagkakaibigan, isang malamig at maitim na galit. Galit at inggit. Kasabay noon, ang kanyang cellphone ay nagring. Si Isabela. "Hello?" Sagot niya. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. "Hi Marco, I was just thinking about you. Kamusta ka na? And, kamusta na si Alena?" Tanong nito. Ang boses ay matamis pa rin na parang pulot. "Okay lang kami," sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa litrato sa screen. Sinubukan niyang painan ang babae. "Alam mo, iniisip ko nga yung party nung gabing yon. Medyo malabo na sa isip ko ang lahat." "Naaalala mo ba kung anong nangyari?" Pagkatapos naming mag-usap ni Dad, natahimik si Isabela sa kabilang linya. Isang segundong katahimikan na nagsasabi ng lahat. Pagkatapos ay tumawa ito ng marahan. "Naku, Marco, sobrang apektado ka sa sinabi ng daddy mo. Uminom ka ng uminom. Halos hindi ka na makausap ng matino. I was so worried about you. Mabuti na nga lang at nandoon ako para tingnan ka." Ang kanyang sagot ay perpekto. Masyadong perpekto. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Siya ay isang ahas. Nasanay na sanay ng magpalit ng balat. Ganoon ba? "Sige. Salamat sa pag-aalala," sabi ni Marco bago ibinaba ang tawag. Gayon, sigurado na siya. Hindi na niya kailangan ng ebidensya. Ang kanyang pakiramdam, ang mga alaala, ang sinabi ni Leo lahat ay nagsasabi ng iisang kwento. Si Alena ay hindi ang manggagamit. Si Isabela ang manggagancho. Dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang kwarto. Mula sa itaas ng hagdanan, nakita niya si Alena sa sala. Nakaupo sa sofa. Tahimik na hinihimas ang kanyang tiyan habang nakatingin sa kawalan. At sa mga sandaling iyon, ang natitirang duda sa kanyang puso ay ganap na naglaho. Pinalitan ito ng isang emosyon na mas malakas pa sa guilt, awa, at isang nag-aalab na galit na hindi para kay Alena, kundi para sa kanya. Galit para sa babaeng gumawa nito sa kanila. Dahil sa wakas, naintindihan na niya. Hindi lang siya ang biktima dito. Pareho silang biktima. Bumalik siya sa kanyang laptop. Hindi na siya naghahanap ng litrato ni Isabela o ni Alena. Nag-scroll siya sa mga litratong kuha ng ibang bisita. Mga group photos. Mga selfies. Naghahanap siya ng kahit anong anggulo ng table kung saan siya nakaupo. At doon, sa isang selfie ng dalawang babaeng hindi niya masyadong kilala, sa pinakasulok ng frame, malabo at hindi sentro ng atensyon, nakita niya ang kailangan niya, ang kanyang baso ng alak sa mesa. At sa likod nito, ang kamay ni Isabela. At sa kamay na iyon, may hawak itong isang maliit at puting bagay na kabitin sa ibabaw mismo ng kanyang baso. Hindi iyon malinaw na patunay na kayang gamitin sa korte. Pero para kay Marco, iyon na ang hatol. Napatingin siya sa screen. Ang liwanag nito ang tanging ilaw sa madilim na kwarto. Ang kanyang mukha, na kanina'y puno ng pagkalito, ay naging isang maskara ng malamig at determinadong galit. Isang hapon, habang nag-iisa si Alena sa sala at binabasa ang isa sa mga librong iniwan ni Marco tungkol sa pagbubuntis, lumapit si Isabela. Ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng dati, pero ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang. "Alena, kamusta ka na?" Malambing niyang tanong. "Mukha kang pagod.
Nahihirapan ka ba? Tumango lang si Alena. Isinara ang libro. Medyo po. Naiintindihan ko, sabi ni Isabela. Naupo sa tabi niya. Masyadong malapit. Ang bango ng kanyang pabango ay tila sumasakal sa hangin. Alam mo, ang tita ko sa probinsya, manggagamot yon. May ibinigay siya sa aking espesyal na herbal tea. Sabi niya, napakabisa raw nitong pamparelax. Lalo na para sa mga nagbubuntis na laging stressed. Nakakatulong daw ito para maging mahimbing ang tulog mo at para kumalma ang baby. May kinuha si Isabela mula sa kanyang mamahaling bag. Isang magandang kahon na may disenyo ng mga bulaklak. Mukha itong mamahalin at inosente para sa'yo. Sabi nito, iniabot ang kahon kay Alena. Subukan mo. Wala namang mawawala. It's all natural. Nag-alinlangan si Alena. May parte sa kanya na nagsasabing huwag itong tanggapin, isang babala na hindi niya maintindihan. Pero ang lungkot at pag-iisa ay mas matimbang. Ito ang unang pagkakataon na may isang taong nagpakita sa kanya ng ganitong kabaitan sa loob ng mansyon, maliban sa mga palihim na regalo ni Marco. At pagod na siya sa pag-aalala. Nakakahiya po. Sabi niya, ano ka ba? Don't be silly. I just want to help. Giit ni Isabela. Sige na, tanggapin mo na. Inumin mo mamayang gabi bago ka matulog. You'll feel much better, I promise. Kinuha ni Alena ang kahon. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Salamat po! Nang marami. Nang gabing iyon, tinitigan ni Alena ang kahon sa kanyang bedside table. Binuksan niya ito. Ang amoy ng pinatuyong dahon at bulaklak ay banayad at nakakakalma. Natural naman siguro. At gusto ko lang talagang makatulog ng mahimbing kahit isang gabi lang. Nagtimpla siya ng isang tasa. Habang umiinom, naramdaman niya ang init na unti-unting kumakalat sa kanyang katawan. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, nakatulog siya ng walang binabangungot. Ngunit kinabukasan, may kakaiba siyang naramdaman. Isang bahagyang pananakit sa kanyang puson. Isang uri ng paninigas na paulit-ulit. Hindi ito malakas, pero nandoon. Hindi niya ito pinansin sa simula. Inakalang bahagi lang ito ng pagbubuntis. Pero habang lumilipas ang araw, ang pananakit ay hindi nawawala. Kinahapunan, bumaba siya para kumuha ng tubig. Pakiramdam niya ay kailangan niyang maglakad-lakad. Habang papalapit siya sa ingrandeng hagdanan, nasalubong niya si Isabela. Oh, Alena, how are you feeling? Tanong nito. Ang ngiti ay abot tainga. Did the tea work? Medyo sumasakit po ang tiyan ko. Mahinang sagot ni Alena. Ang ngiti ni Isabela ay napalitan ng isang anyo ng pag-aalala. Akma siyang aalalayan ni Isabela, pero bigla itong natapilok. Ang hawak nitong baso ng tubig ay tumapon sa makintab na sahig sa likuran mismo ni Alena. Bago pa man makapag-react si Alena, naramdaman niya ang isang malakas at sinadyang tulak sa kanyang likuran. Hindi ito isang malakas na tulak para mahulog siya sa hagdan, pero sapat na para mawalan siya ng balanse sa basang sahig. Dumulas ang kanyang mga paa. Bumagsak siya sa sahig, sa paanan mismo ng hagdanan. Ang kanyang balakang at likod ay tumama sa matigas na marmol. Isang matalas na kirot ang biglang gumuhit sa kanyang tiyan, mas malakas kaysa sa kanina, at napahawak siya rito. At pagkatapos, isang nakakabinging sigaw ang pumunit sa katahimikan ng mansyon. Tulong! Di Diyos ko, tulong! Ang sigaw ay hindi galing kay Alena. Galing ito kay Isabela. Nakatayo ito, ang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Ang itsura ay puno ng pagkataranta at takot. Anong ginawa mo, Alena? Tulong? Sa isang iglap, si Doña Victoria at Marco ay nagmamadaling lumabas mula sa magkaibang silid.
naalarma sa sigaw. Ang nakita nila ay isang eksenang perpektong isinadula. Si Alena, nakahandusay sa sahig, umiiyak habang sapo-sapo ang kanyang tiyan, ang basag na baso at basang sahig. At si Isabela, nanginginig at umiiyak na parang isang batang takot na takot. "Anong nangyari?" Sigaw ni Doña Victoria. Ang tingin ay agad na napunta kay Alena na may pagkamuhi. "Tita, si Alena," humahagulgol na sabi ni Isabela, itinuturo ang dalaga. "Sinubukan ko po siyang pigilan. Pero nagpumiglas siya." Sabi niya, pagod na siya, na gusto na niyang matapos ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tumingin siya kay Alena, pagkatapos kay Isabela. Pagkalito at gulat ang nasa kanyang mukha. "Hindi." Umiling si Alena habang umiiyak. Ang sakit ng pagbagsak at paninikip ng tiyan ay halos magpamanhid sa kanya. "Hindi totoo yan. Tinulak niya ako." "Sinungaling!" Sigaw ni Isabela. Nakita kitang nagpatapon ng tubig sa sahig. Akala ko kukuha ka ng pamunas, pero nagpadulas ka." "Marco, maniwala ka sa akin." Dinala nila si Alena sa sofa. Agad na tinawagan ni Doña Victoria ang kanilang family doctor. Habang naghihintay, kinuha ni Isabela ang kahon ng tsaa mula sa basurahan ng kwarto ni Alena. "Tita, ito po," sabi niya. Ang boses ay nanginginig pa rin. "Ito po yung iniinom niya kagabi." "Baka po ito?" Pagdating ng doktor, mabilis niyang sinuri si Alena. Pagkatapos ng ilang minuto, habang tinitingnan ang kahon ng tsaa na dala ni Isabela, ang mukha ng doktor ay naging seryoso. Tumingin siya sa kanilang lahat. "Okay naman ang baby, pero delikado ang lagay niya," sabi ng doktor sa isang mababang tono. "Ang pulso niya ay mabilis at may mga senyales ng uterine contractions." At itong tsaa, itinaas niya ang kahon. Base sa amoy at itsura, may halong dahon ito na kilala sa probinsya, isang uri ng herbal na ginagamit na pampalaglag. Ang mga salita ng doktor ay parang isang pako na isinara ang kabaong ni Alena. Ang katahimikan sa sala ay nakakabingi. Tumingin si Isabela kay Alena na may awa. Si Doña Victoria ay tumingin sa kanya na may sukdulan at nagtatagumpay na galit. At si Marco, tumingin siya kay Alena. Ang kanyang mga mata ay isang bagyo ng sakit, pagkalito, at ang pagbabalik ng isang napakasamang binhi. Ang binhing ang duda, lahat ng mata ay nakatutok kay Alena. Bawat isa ay may dalang hatol. Nakatayo si Marco sa gitna ng sala. Ang kanyang mundo ay umiikot. Ang mga salita ng doktor pampalaglag ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang tainga. Isang nakakabinging ugong na tumatabing sa lahat ng kanyang pag-iisip. Nakikita niya ang eksena na parang isang pelikula kung saan isa lang siyang manonood. Si Alena, nakahiga sa sofa, umiiyak ng tahimik, ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad. Si Isabela, inaalo ng isang katulong, humihikbi pa rin na parang siya ang tunay na biktima. At ang kanyang ina, si Doña Victoria, nakatayo na parang isang general na nanalo sa isang digmaan. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya, nagniningning sa tagumpay. "Anong masasabi mo ngayon, Marco?" Ang boses ng kanyang ina ay bumasag sa kanyang pagkatulala. Malamig, matagumpay. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo?" Mula pa sa simula, sinabi ko ng isa siyang ahas. Isang manggagamit na nagbabalat kayong tupa, lumapit ito sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat ng panunumbat. "Nagpauto ka. Naniwala ka sa mga paawa niya. Tingnan mo ngayon. Muntik na niyang patayin ang sarili mong anak para lang makakuha ng mas malaking pera mula sa'yo. Ganyan sila kadisperada. Ganyan sila kadumi." Bawat salita ay isang dagok. Ang ebidensya ay nasa harap na niya. Ang kwento ni Isabela. Ang sabi ng doktor. Ang kahon ng tsaa.
Lahat ay nakaturo kay Elena. Pero bakit? Bakit may isang parte sa kanya na sumisigaw na mali ang lahat? Tumingin siya kay Elena. Nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata ay namumugto at puno ng pagmamakaawa. Maniwala ka sa akin, tila sigaw ng mga matang iyon. Hindi ko kayang gawin yon, ngunit ang mga bulong ni Isabela ay bumalik. Sigurado ka bang kilala mo na siya? Ang mga salita ng kanyang ina. Ang takot na baka nga nagkamali siya ng pagtitiwala. Nalunod siya sa pagdududa. Nalunod siya sa galit sa sitwasyon, galit sa sarili, galit sa posibleng panloloko, at sa desperasyon. Kailangan niya ng isang mapagbubuntunan. Ihatid niyo na siya sa kwarto niya. Utos niya sa mga katulong, ang boses ay magaspang at walang emosyon. Hindi niya tinitignan si Elena. Habang inaalalayan itong tumayo at umakyat, nang mawala na sila, hinarap niya ang kanyang ina. Iwanan niyo muna ako. Nang mag-isa na lang siya, napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Gulong-gulo ang isip niya. Pagod na siyang mag-isip. Pagod na siyang malito. Gusto niya lang ng katotohanan. Naglakad siya paakyat. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya sa harap ng pinto ng kwarto ni Elena at pumasok ng hindi kumakatok. Nakaupo ito sa gilid ng kama, nakayuko pa rin. Nang marinig siyang pumasok, dahan-ahan itong nag-angat ng tingin. Ang mga mata nito ay puno pa rin ng pag-asa, isang munting pag-asa na maniniwala siya. Pero ang nakita nito sa mukha ni Marco ay isang pader. Isang pader ng pagdududa at pagkabigo. Bakit? Yun lang ang lumabas sa bibig ni Marco. Isang salitang puno ng sakit. Umiling si Elena. Ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi ko ginawa yon, Marco. Maniwala ka. Hindi ko alam. Huwag ka nang magsinungaling! Sigaw niya. Ang kanyang kontrol ay tuluyan nang nawala. Ang lahat ng kanyang pagkalito at galit ay sumabog. Lahat nandoon, Elena. Ang tsaa. Ang sabi ng doktor, ang pagbagsak mo. Lahat planado ba? Hindi. Sabihin mo sa akin ang totoo! Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Ganoon ka na ba kadesperada? Ganoon na ba kalaki ang galit mo sa akin? Kaya mo nang idamay ang sarili nating anak? Ang huling mga salita ay tila sumugat din sa sarili niyang lalamunan. Napatitig si Elena sa kanya. Ang munting pag-asa sa kanyang mga mata ay unti-unting namatay, na parang isang kandilang hinipa ng malakas na hangin. Ang sakit na makita ang kawalan ng tiwala sa mga mata ng lalaking sinimulan na niyang pagkatiwalaan ay mas matindi pa kaysa sa pisikal na sakit na nararamdaman niya. Magkano? Tanong ni Marco. Ang boses ay basag. Sabihin mo sa akin, magkano ang gusto mo para matapos na to? Iyon na. Iyon ang mga salitang pumatay sa lahat ng natitira sa puso ni Elena. Ang lahat ng munting pag-aalaga, ang mga prutas, ang gatas, ang mga librong iniwan sa labas ng kanyang pinto. Lahat ay nabura. Bumalik siya sa simula. Isang katulong, isang manggagamit, isang babaeng may presyo. Dahan-dahan, tumigil ang kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha, gamit ang likod ng kanyang palad. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi na siya sumagot. Hindi na siya nagpaliwanag. Dahil naintindihan na niya, sa mundong ito, sa bahay na ito, ang boses niya ay walang halaga. Ang katotohanan niya ay basura. Tinitigan niya si Marco sa mga mata. Ang kanyang tingin ay blanko, malamig, at basag na basag. At sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang isang bagay na mas masahol pa sa galit. Nakita niya ang pagsuko, ang pagkawalang lahat. Tumalikod si Elena at dahan-dahang naglakad patungo sa aparador. Binuksan niya ito
at kinuha ang kanyang luma at gutay-gutay na bag. Ang nag-iisang pag-aari niya nang dumating siya sa mansyon. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Isa-isa niyang inilagay sa loob ang iilang piraso ng kanyang damit, ang kanyang lumang tsinelas, ang kanyang suklay. Napanood lang siya ni Marco, natigilan, hindi alam ang gagawin. Hindi ito ang inaasahan niyang reaksyon. Inaasahan niyang iiyak ito, magmamakaawa, o aamin. Hindi itong nakakabinging katahimikan. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Hindi pa rin siya sinagot ni Elena. Isinara niya ang kanyang bag. Naglakad siya patungo sa pinto. Habang dumadaan siya sa tabi ni Marco, hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Para sa kanya, wala na si Marco doon. "Elena! Saan ka pupunta?" Sigaw ni Marco. Hinawakan siya sa braso. Sa unang pagkakataon, lumingon si Elena. Ngunit ang tingin niya ay hindi sa mukha ni Marco, kundi sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Ang parehong kamay, dahan-dahan niyang inalis ang pagkakahawak nito na para bang ito ay isang maruming bagay. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng kwarto. Sinundan siya ni Marco pababa ng hagdan. Pero para siyang bingi. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Si Manang Fe, na nasa ibaba, ay sinubukang harangin siya. "Elena, anak, saan ka pupunta? Gabi na. Masama ang lagay mo." Ngumiti lang si Elena kay Manang Fe. Isang napakatamis ngunit napakalungkot na ngiti. "Salamat po sa lahat, Manang," sabi niya, bago nagpatuloy sa paglalakad palabas ng malaking pinto. Sa labas, isang malakas na ulan ang biglang bumuhos, na parabang nakikidalamhati ang langit. Napanood ni Marco si Elena na naglalakad palayo, dahan-dahan, sa gitna ng malakas na ulan, yakap-yakap ang kanyang luma at gutay-gutay na bag. Hindi man lang ito lumingon pabalik. Pumasok si Marco pabalik sa kwarto ni Elena. Ang kanyang puso ay dinudurog ng isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Isang pakiramdam na siya ang nagkamali. Isang napakalaking pagkakamali. Sa ibabaw ng bedside table, nakita niya ang lahat ng perang ibinigay niya para sa kanyang mga personal na gastusin, maayos na nakasalansan. Sa tabi nito, ang lahat ng alahas na sinubukan niyang iregalo sa kanya na hindi naman ito isinusuot. Wala siyang dinala, wala siyang kinuha. Tanging ang kanyang sarili, ang kanyang dignidad na dinurog, at ang anak nila sa kanyang sinapupunan. Lahat ay nawala. Ang mansyon ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan pagkaalis ni Elena. Ang tunog lang ng malakas na ulan sa labas ang pumupuno sa kawalan. Para kay Marco, ang bawat patak ay isang akusasyon. Ang bawat kulog ay isang sigaw ng kanyang konsensya. Nakatayo siya sa gitna ng kwartong iniwan ni Elena. Ang kwartong malinis, walang gamit, maliban sa pera at alahas sa mesa. Ang mga bagay na iyon ang naging pinakamalinaw na ebidensya. Isang ebidensyang sumisigaw na mali siya. Mali ang lahat. Ang isang babaeng naghahabol sa pera ay hindi iiwan ng pera. Isang nag-aalab na apoy ang biglang sumiklab sa kanyang dibdib. Tinupok ang lahat ng pagkalito at pagdududa. Napalitan ito ng isang bagay na mas malinaw at mas mapanganib, determinasyon. Isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Leo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Kinuha niya ang kanyang susi at mabilis na lumabas. Hindi pinapansin ang pagtatakang tingin ng kanyang ina na nakatayo pa rin sa sala. Nagmaneho siya sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Natagpuan niya si Leo sa pub. Nag-aayos na para magsara. "Pre, sarado na." Hindi na naituloy ni Leo ang kanyang sasabihin. Hinablot siya ni Marco sa kwelyo ng kanyang damit at isinandal sa pader. Ang Marco na nasa harap niya ngayon ay hindi na ang malungkot na kaibigan niya kanina. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit.
Marco, anong problema mo? Gulat na tanong ni Leo. Yung sinabi mo sa akin kanina. Mariing sabi ni Marco. Ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. Tungkol kay Isabela. Sabihin mo sa akin ang lahat. Ngayon din, natakot si Leo. Ang wala akong alam, pre. Napansin ko lang yon. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sigaw ni Marco. Mas lalong humigpit ang kanyang hawak. May alam ka pa. Nakita mo ba siyang may nilagay sa baso ko? Sumagot ka. Nanginginig na umiling si Leo. Hindi ko nakita, promise. Pero ano? Ang narinig ko siyang may kausap sa telepono sa labas. Nanginginig na pag-amin ni Leo. Sabi niya, malapit na. Isang malaking gulo ang mangyayari mamaya na hinding-hindi niya malilimutan. Tapos, binigyan niya ako ng pera kinabukasan. 5,000. Sabi niya, bonus daw sa magandang serbisyo. Pero ang sabi niya sa mata niya, manahimik ka lang. Binitiwan ni Marco si Leo. Napaupo ito sa sahig habang si Marco ay napasuntok sa pader. Ang unang piraso ng katotohanan, hindi sapat, pero isang simula. Bumalik siya sa mansyon na parang isang bagyo. Dumiretso siya sa maliit na security room sa basement, isang lugar na bihirang puntahan ng kahit sino. Ang puso niya ay kumakarera. Ang isip niya ay matalas. Umupo siya sa harap ng mga monitor at nagsimulang i-rewind ang footage mula sa gabi ng insidente sa hagdanan. Ang mga kamera ng mansyon ay high definition. Nakikita ang lahat. Pinanood niya ang eksena ng paulit-ulit mula sa isang anggulo, mukhang ang aksidente. Mukhang natapilok si Isabela at naitulak si Alena ng hindi sinasadya. Ito ang anggulong nakikita mula sa sala kung saan lumabas siya at ang kanyang ina. Ngunit may isa pang kamera. Isang kamera na nakatago sa isang sulok malapit sa kisame na nakatutok mismo sa paanan ng hagdanan. Ini-rewind niya ulit at doon, nakita niya ito. Malinaw. Hindi mapagkakaila. Nakita niya si Isabela na sinasadyang itapon ang tubig sa sahig sa likuran ni Alena. Nakita niya ang pagkalkula sa mga mata nito. At nakita niya ang tulak hindi isang malakas na tulak, kundi isang mabilis, sakto, at planadong pagtulak sa balakang ni Alena. Sapat lang para mawalan ito ng balanse sa basang sahig. Pagkatapos ay ang perpektong pag-arte, ang sigaw, ang pagkataranta, isang obra maestra ng panloloko. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Isinara niya ang kanyang mga kamao hanggang sa mamuti ang mga ito. Kinuha niya ang kanyang cellphone, kinopya ang video file. Panahon na para sa pagtatanghal. Ma, sabi niya nang makita ang ina sa sala. Tawagan mo si Isabela. Sabihin mo, pumunta siya dito ngayon din. Sabihin mong, kailangan ko ng kausap. Nag-alinlangan si Doña Victoria. Pero nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng anak kaya sumunod na lang ito. Makalipas ang kalahating oras, dumating si Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. Nakasuot pa ito ng puti, na parabang isa siyang anghel ng kaawaan. Marco, tita, narinig ko ang nangyari. Umalis daw si Alena? Oh my God, I'm so sorry, sabi niya. Lalapit sana para yakapin si Marco. Ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay para pigilan ito. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Umupo ka, Isabela. Utos niya. Umupo si Isabela. Bahagyang nagtataka sa lamig ng kanyang boses. Nakatayo si Doña Victoria sa isang gilid, nagmamasid. Hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi na nagsalita pa si Marco. Kinuha niya ang kanyang cellphone, ikinonekta ito sa malaking smart TV sa sala at pinindot ang play. Ang katahimikan ay nabasag lang ng mahinang tunog mula sa video. Sa una, nagtataka pa si Isabela, ngunit habang tumatagal ang video,
Habang papalapit sa eksena sa hagdanan, ang kulay sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. At nang ipakita ng kamera mula sa perpektong anggulo, napasinghap si Isabela. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas sa pagkabigla. "Ano yan?" Nanginginig niyang sabi. That's not what happened. Inedit yan." Itinigil ni Marco ang video at humarap sa kanya. "Talaga?" tanong niya. Ang boses ay isang mapanganib na bulong. "Pati ba ang paglalagay mo ng gamot sa alak ko, inedit din?" Ang huling kulay ay tuluyang nawala sa mukha ni Isabela. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang bibig, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, napapalipat-lipat ang tingin mula sa TV kay Isabela at sa kanyang anak. Ngayon naiintindihan na niya ang lahat. "Marco, please, hindi totoo yan. Mahal kita. Kaya ko lang nagawa yon. Ayoko lang na makuha ka ng iba. Lalo na ng isang katulong lang." Desperadang pag-amin ni Isabela. Ang kanyang pag-arte ay tuluyan ng gumuho. "Hindi pagmamahal ang tawag dyan," malamig na sabi ni Marco. Tumayo siya. "Umalis ka sa bahay ko. Marco, please." "Sinabi kong umalis ka!" sigaw niya. Ang kanyang galit ay sumabog na parang isang bulkan. "Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin o sa pamilya ko kahit kailan. Dahil isinusumpa ko, Isabela, sa susunod na makita kita, hindi na lang sa TV mo mapapanood ang sarili mo, kundi sa balita." Nanginginig na tumayo si Isabela. Tinitigan niya si Marco. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkatalo. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng mansyon. Dala ang kanyang mga kasinungalingan. Nang mawala na siya, ang natira na lang ay ang mabigat na katahimikan sa pagitan ni Marco at ng kanyang ina. Si Doña Victoria ay nakatayo pa rin, hindi makagalaw. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at kahihiyan. Pero hindi siya pinansin ni Marco. Naglakad siya patungo sa pinto. "Saan ka pupunta, anak?" Halos pabulong na tanong ng kanyang ina. Huminto si Marco sa may pintuan. Hindi lumilingon. "Hahanapin ko siya," sabi niya. Ang kanyang boses ay buo at desidido. "Hahanapin ko ang pamilya ko." Pagkatapos ay lumabas siya sa dilim, isinara ang pinto sa likuran niya at iniwan ang kanyang ina na mag-isa sa gitna ng winasak nitong tahanan. Ang amoy ng alat ng dagat. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan. Ang hiyawan ng mga batang naglalaro sa ilalim ng araw. Ito ang mga bagay na kinalakihan ni Elena. Ito ang kanyang santuwaryo. Ilang linggo na siyang nakabalik sa kanilang maliit na nayon sa probinsya ng Quezon. Dito, sa kanilang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan, muli niyang nahanap ang kapayapaan na matagal nang ipinagkait sa kanya sa syudad. Nagulat ang kanyang ina sa kanyang biglaang pag-uwi, lalo na nang makita ang kanyang tiyan. Pero walang tanong, walang panghuhusga. Isang mahigpit na yakap lang at mga luhang puno ng pag-unawa. Yun lang ang kailangan niya. Araw-araw, nauupo siya sa dalampasigan, pinapanood ang paglubog ng araw, hinihimas ang kanyang sinapupunan. Sinusubukan niyang kalimutan ang sakit, ang mga masasakit na salita. Ang mukha ni Marco na puno ng pagdududa. Pero sa gabi, sa katahimikan ng kanyang kwarto, ang mga alaala ay bumabalik. At sa gitna ng lahat ng sakit, isang emosyon ang hindi niya inaasahan. Pangungulila. Namimiss niya ang mga prutas sa labas ng kanyang pinto. Namimiss niya ang mga awkward nilang pag-uusap. Namimiss niya ang Marco na nagsimula na niyang makita ang Marco na nag-aalala, ang Marco na nagsisisi. Isang hapon, habang tinutulungan niya ang kanyang ina sa pag-aayos ng mga lambat, isang sasakyan ang huminto sa dulo ng kanilang mabatong daan. Isang mamahaling sasakyan na balot ng alikabok at putik. Isang sasakyang walang lugar sa kanilang simpleng nayon. Isang lalaki ang bumaba mula rito. Magulo ang buhok, gusot ang damit,
mukhang pagod, at ilang araw nang hindi natutulog. Natigilan si Alena. Ang hawak niyang lambat ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Si Marco, naglakad ito palapit. Ang mga mata ay nakatuon lang sa kanya. Bawat hakbang nito ay tila mabagal, puno ng pag-aalinlangan. Huminto ito ilang talampakan ang layo mula sa kanya. Alena, sabi nito. Ang boses ay paos. Hindi siya sumagot. Ang kanyang puso ay isang magulong tambol sa kanyang dibdib. Galit, sakit, at ang traidor na pangungulila. Hindi siya lumapit para humingi ng tawad. Hindi siya nagpaliwanag. Wala siyang sinabi tungkol kay Isabela o sa video. Sa halip, tumingin ito sa kanyang ama na nag-aayos ng isang bangka. Mano po, sabi ni Marco sa matanda. Kinuha ang kamay nito at nagmano. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanyang ina. Mano po, nagulat ang mga magulang ni Alena. Tumingin sila sa kanilang anak, naghihintay ng senyales, pero nanatili lang siyang tahimik. Pwede po ba akong tumulong? Tanong ni Marco sa ama ni Alena. Itinuturo ang sirang lambat, walang pag-aalinlangan, na tumango ang matanda. At doon nagsimula ang lahat, hindi sa mga salita, kundi sa gawa. Hindi umalis si Marco. Naghanap siya ng isang maliit na kwartong mauupahan sa kabilang kanto. Araw-araw, mula umaga hanggang hapon, naroon siya. Tinuruan siya ng ama ni Alena kung paano mag-ayos ng lambat, kung paano magkumpuni ng bangka, kung paano magtali ng mga buhol na hindi basta-basta kakalas. Sa una, pinanood lang siya ni Alena mula sa malayo. Nakikita niya ang paninibago sa mamahaling balat nito na ngayon ay nasusunog na sa araw. Nakikita niya ang mga paltos sa mga palad nito na dati hindi nakahawak ng kahit anong mas magaspang pa sa manibela ng kanyang sports car. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito sa pagtatapos ng araw, pero wala siyang nakikitang pagsuko. Isang hapon, nakita niyang nagbubuhat si Marco ng isang mabigat na sako ng isda. Bigla itong natapilok sa buhangin at natumba, at ang lahat ng isda ay kumalat sa lupa. Pinagtawanan siya ng ilang mga mangingisda, pero tumayo lang si Marco, pinagpaga ng sarili, at isa-isang pinulot ang mga isda ng walang reklamo. Sa sandaling iyon, isang bagay ang natunaw sa puso ni Alena. Nang gabing iyon, habang naglalakad si Marco, pabalik sa kanyang tinutuluyan, pagod at amoy isda, nakita niya si Alena na nag-aabang sa may dalampasigan. Katahimikan ang namagitan sa kanila, pero hindi na ito ang mabigat na katahimikan sa mansyon. Ito ay isang katahimikang puno ng mga salitang hindi masabi. Bakit ka nandito, Marco? Sa wakas ay tanong ni Alena. Ang kanyang boses ay mahina. Huminga ng malalim si Marco. Dahil dito ka. Hindi sapat yan. Alam ko, sabi niya. Alam ko na. At alam ko na ring hinding-hindi magiging sapat ang salitang sorry para sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Tumingin ito sa kanya. At sa unang pagkakataon, nakita ni Alena ang buong katotohanan sa mga mata nito. Walang pader, walang pag-aalinlangan. Tanging puro at hilaw na pagsisisi. Hindi ako humihingi ng tawad dahil responsibilidad kita. Alena, pagpapatuloy niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Nandito ako dahil sa bawat araw na wala ka. Unti-unti kong naintindihan na hindi ko lang sinira ang buhay mo. Sinira ko rin ang buhay ko. Dahil ang buhay ko ay ikaw pala. Humakbang ito palapit. Hindi ko alam kung paano magmahal. Hindi ko alam kung paano maging ama. Pero handa akong matuto. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para ipakita sa'yo, hindi sa salita, kundi sa gawa, nakarapat-dapat ako sa'yo at sa magiging anak natin. Ang mga luha na matagal nang pinigilan ni Alena ay nagsimula ng bumagsak. Hindi siya sumagot. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya inaakalang magagawa niya ulit. Dahan-dahan, kinuha niya ang magaspang at may paltos na kamay ni Marco
at marahan itong inilapat sa kanyang umuumbok na tiyan. Sa sandaling iyon, isang munting sipa mula sa loob ang naramdaman nilang dalawa. Napasinghap si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha at isang luha ang pumatak mula sa mga ito. Tumingin siya kay Elena. Ang kanyang mukha ay isang halo ng hindi makapaniwalang saya at malalim na pasasalamat. At sa unang pagkakataon, ngumiti si Elena. Isang tunay, walang pader, at puno ng pag-asang ngiti. Iyon ang simula ng kanilang paghilom. Makalipas ang ilang buwan, ang sigaw ng dalawang malulusog na sanggol ang pumuno sa isang maliit na silid sa pampublikong ospital. Nakahiga si Elena sa kama. Pagod ngunit masaya. Sa kanyang tabi, hawak ni Marco ang kanyang kamay ng mahigpit. Ang mukha ay basang-basa sa luha ng kagalakan habang tinititigan ang kanilang kambal, isang lalaki at isang babae. Isang mahinang katok sa pinto ang kanilang narinig. Pumasok si Doña Victoria. Hindi na ito nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Simple lang ang kanyang suot. At sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas, tanging pagsisisi at isang mahiyang pag-asa. May dala itong dalawang maliliit na kahon. Inilapag niya ito sa mesa. Para sa mga apo ko. Mahina niyang sabi. Hindi makatingin ng diretso kay Elena. Patawarin mo ako, Elena. Patawarin mo ako sa lahat. Tumingin si Elena kay Marco. Tumango ito. Isang senyales ng pagpapatawad. Salamat po sa pagdalaw. Yun lang ang sinabi ni Elena. Pero sapat na iyon. Nang silang tatlo na lang ulit o 5, kasama ang kanilang mga anghel ang naiwan, tinitigan nila ang dalawang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang ganda nila, bulong ni Marco. Anong ipapangalan natin sa kanila? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Ngumiti si Marco, hinalikan ang noo ni Elena, at pagkatapos ay ang noo ng kanyang dalawang anak. Sila ang dahilan kung bakit tayo narito ngayon, sabi niya. Kaya tatawagin natin silang pag-asa at pag-ibig. At dito nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig at pagpapatawad ni na Elena at Marco mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Isang malaking karangalan ang makasama kayo sa bawat pagpatak ng kanilang luha, sa bawat tibok ng kanilang puso, at sa bawat pag-asang kanilang pinanghawakan. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Sa bawat salitang aking tinipa, naramdaman ko ang bigat ng pagsubok ni Elena at ang lalim ng pagsisisi ni Marco. Naging paalala ito na ang buhay at pag-ibig ay hindi laging perpekto. Ang kanilang istorya ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa matatamis na simula, kundi sa kakayahang magpatawad, maghilom, at bumangon mula sa pinakamadilim na pagkakamali. Ito ay isang paalala na sa kabila ng sakit at pagkabigo, laging may puwang para sa pangalawang pagkakataon, at ang pag-asa ay isang liwanag na hindi kailanman namamatay. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na inyong napulot mula sa kwento ni na Elena at Marco? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang pinakatumatak sa inyong puso? Hihintayin ko po ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Nagmamahal, Pusong Pinoy Tales.